Pastor Banyes. Ako po si Melo Shinbi Paduga, BS Stream 3rd year po ng Pesheroas po. So, magtatanong po kami ng ilang katanungan po about po sa religion po ngayon. So, ang first question po is, what is religion po? Ano ang reliyon? Ang religion ay... Ang religion ay samahan ng mga mananampalataya. Opo. Sigirin ka, Ang religion ay samahan ng mga mananampalataya. mga naniniwala sa Mga naniniwala sa Diyos. Yun lang. Second question po, what is the importance of religion in man's life? Importante talaga ang religion kasi pa ang religion, siya lang nagtuturo about God. Kasi kung walang religion, hindi tayo maintindihan kung may Diyos o wala. Di ba? Sige. Then, third question po, is religion still effective today in the period of globalization? Yes. Effective talaga ang religion today and forever. Di ba? Kasi pag walang religion talaga ang tao ay, pag walang batas about God, ang tao kasi ay hindi makakilala sa Panginoon. Easy lang. Kaya may religion para ang tao ay lumapit sa Panginoon. Ito yung dahilan. Apat po na question, how do we know that religion is certain and true to its teaching? Siyempre, alam natin yung turo natin ay totoo. Kasi from Bible teaching. Based po on Bible talaga po. Based on Bible. Kasi paano mo malaman mo tuturo ka kung hindi totoo? Hindi na sisinungaling ka na doon. Based sa Bible. Opo. Then last question po, what are your thoughts about non-believers, atheists, agnostic, and skeptics? Siyempre, pag ang unbelievers, ibig sabihin, hindi sila naniniwala sa Diyos. Kasi pag ang unbeliever kasi, ibig sabihin, wala silang Diyos. Hindi sila naniniwala. Ang believer naman, ibig sabihin, may Diyos. Di ba? Ang unbeliever kasi, ibig sabihin ng unbeliever, at least, ibig sabihin, hindi talaga sila kumikilala sa Panginoon. Ang kinikilala kasi nila, yung sarili nila. So, how about naman po sa skeptic tsaka agnostic po? Paano niyo po yun i-explain po? Ang agnostic kasi yung mga tao na hindi naniniwala sa Diyos. Naniniwala sila kung makikita talaga nila ng personal. Pero hanggat hindi nila nakikita ng personal, hindi sila maniniwala. Ang isa skeptics, yung mga taong hindi tumatanggap ng opinion, yung karunungan lang nila, yung pinaniniwalaan nila. Tulad ng mga astronaut, ganun yun sila. Yung mga about matatalino na wala sa lugar. Okay. Tapos, Pastor, yung ano ba yung kalagahan ng binyag sa religion? Iba kasi yung binyag. Pag binyag kasi ay ang tawag dyan sa amin dedikasyon. Ang dedikasyon kasi ay iba sa binyag. Ang binyag kasi ay sa taong nang magsisi. Oo, yung nakakaalam na ng tama at mali. Pero yung dedication, maliit po siya tulad ni Jesus, 8 buwan siya, ihandog mo siya sa Panginoon. Ang binyag kasi pagka ang tao ay marunong na, alam mo, marunong na magsisi, yan ang tawag yung binyag. Pero sa Katolik kasi iba. Sa kanila kasi ay kahit hindi marunong magsisi, tinatawag na binibinyagan. Maliliit pa. Pero kung Bible-based, pag Bible-based, dedication talaga. Sign of Cross. Ang sign of cross. Ang sign of cross kasi, si Jesus kasi ay wala yan sa Bible ang sign of cross. Kasi noong unang panahon kasi, ang ibig sabihin ng sign of cross ay inadapt ito sa mga ng Katolik sa noong una. Kasi doon sa aklat nila, ang ibig sabihin ng sign of cross ay iadya mo kami sa masasama. Ibig sabihin ng iadya mo kami, ilayo mo kami sa masasama. Pero pag may pusa nga itim, pag aswang, mangurus ka para ilayo mo sa masasama. Ang problema, kaharap mo ilayo mo sa masasama, ibig sabihin, hindi mo hindi siya. Diba? Sa Bible kasi, kung Bible tayo base, ang cross kasi ay ginamit ka noon sa kapanahonan ng Panginoon. Ang cross kasi ang tao noon, siyang sabi siya noon na ipako nung si Jesus ay ipako sa cross, ang mga tao nag-ipon sa bulwaga, yung mga malayo ay hindi na sila nakasigaw na ipako sa cross, ng sign of cross na lang sila. Ibig sabihin, ipako si Kristo sa cross. Pero ang cross noon nila, ganon,
pababa, patak. Yan. Tapos sa bandang huli, inadapt na dito, 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 dito. Yan ang sign. Pero ngayon hindi na dito man. Palit ng palit. Ibig sabihin, hindi ba napas palit ng palit? Pero noon niya malaki. Yung ibig sabihin niya nun, ipako si Kristo sa krus. Sa mga Kristiyano yan, sa mga born again. Ang ibig sabihin. Ewan sa kanila. Pero sa Katoliko, kasi sa aklat ng Katoliko, nakalagay talaga yan doon. Sa katisisim nila lakat, yadya mo kami sa masama. Ibig sabihin, ilayo mo kami sa masama. Yeah. Yan ibig sabihin yan. Pero ginagamit yan pag may mga demonyo. Yung iba naman hindi naman kahit, di ba? Ang iba naman pag sa simbahan pag kuruskada wala sa lugar. Yan ibig sabihin. Ano pa yung pastor, yung kailan, anong araw ba nabuhay si Kristo? Oh, unang panahon pa, anong araw? Wala, linggo. Kasi unang pagkabuhay, linggo. Linggo. Oh, diba? Linggo siya unang pagkabuhay. Kasi kahit sa Bible, sinabi doon na buhay siya ng unang araw. Unang araw ng isang linggo. Ibig sabihin, ng unang araw, Sunday. Di ba? Anong tanong yung nakaraan? Ang Sabado kasi, rest day, di ba? Tawag di rest. Ipangilin ang araw ng Sabat. Sabat naman. Sabat, hindi yung Sabado. Ang English, Saturday. Ibig sabihin ng Sabat, rest. Ibig sabihin ng rest, rest day, pamahinga. Yan. Ano bang araw mamahinga tayo? Linggo. Diba? Linggo na mamahinga. Doon sa Biblical yun, sa Exodus, working days. sinabi sa Exodus talaga doon na una yung araw ng pamamahinga. Hindi yung araw, una ng araw ng linggo. Doon yung mga verses yun. Pero di dapat pagtaluan. Kahit ano pang araw unang nabuhay si Jesus, kahit kailan pa, importante mananampalataya ka. Diba? Kasi kung magtatalo lang kayo dyan, mag-aaway kayo. Diba? Diba? Kami hindi ayaw namin maging pagtalo yan. Araw, basta pinaglilingkuran mo ang Diyos. Yun lang.